Hi guys, welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat? Pagandang hapon po everyone. Happy Monday po everyone. Kamusta po kayo? So guys, una-una humihingi ako ng pasensya sa inyo dahil dinlate ko yung upload natin kahapon sa kadahilanan po na nagkaroon po ako doon ng violation. Kaya ko siya dinilit kaysa magka-problema ho yung YT ko, no? So guys, pero bago ko naman siya dinilit, tinignan ko yung muna yung mga comment doon. Maraming salamat po sa inyo lahat guys, sa mga nanonood at sa mga nagko-comment at sa mga, lalo na sa mga nakikirami. Thank you so much po sa inyo lahat guys. At sa comment din doon guys is may napansin din ho ako na kung sino ba kayo namatay. Yung namatay po guys is uncle po ng asawa ko. Isa siyang OFW sa Qatar. At doon din nangyari yung insidente guys. Ang trabaho niya ho doon sa Qatar is isa siyang construction worker. Yung ano lang to, i-share ko ito sa inyo guys dahil kunento lang din ho ito sa kasama ni Dai doon sa Qatar. So guys, ang nangyari, ano daw yun bago daw nangyari yung insidente na yun is may manghiram ng pera sana dapat daw yun ka Dai. Dai is uncle guys, no? Dai kasi yung tawag ko, kaya Dai na lang ho yung tawag ko, no? Hiniraman daw siya ng pera nung isang kasama niya sa trabaho. Pero hindi na ho ako magbabanggit kung saan, ano ito country yung kasama niya. Hindi siya taga Nepal guys, no? Pero ayoko na lang magbanggit, no? So, yung kasama niya ho is hiniraman sana siya daw ng pera. Pero habang kinakausap niya yung si Dai is nakabihis na si Dai nun. Nakabihis na at nag-upo na lang siya doon. Parang nagtambay na lang siya doon sa workplace nila ba. Na ang ginawa ni Dai, naglapag siya ng carpet sa lupa. Tapos nag-upo-upo siya doon. Baga ganito lang ba? Nag-upo siya doon sa building na ginawa nila. Tapos habang may lumapit sa kanya, nahiraman daw siya ng pera. So sabi naman, yung sagot lang daw ni Dai is mamaya mag-usap tayo doon sa kwarto. Sabi yung ganon, sa room natin mag-usap ba mismo. So nagalit daw yung bigla yung isa, dami daw sinabi. So hindi na rin umimik si Dai baga. Nag-ano na lang siya, nanood na lang siya ng cellphone or nag-TikTok, mga ganon gani. So, pagkatapos daw nun, doon na nangyari yung insidente na may nalaglag daw na, habang nakaupo daw si Dai doon sa baba, may nalaglag daw na bagay sa ulo niya. Galing doon sa taas galing sa building na ginawa nila. May nalaglag doon, tapos dumiretso sa ulo ni Dai. So, ang tama daw nun is ulo at saka yung, yung, kung sa Bisaya pa, kinataw na to. Yun daw yung natamaan baga. So, isinugod pa daw sa hospital guys. Tapos lahat daw ng mga katrabaho daw ni Dai doon dinagap daw ng mga polis kasi inimbestigahan nga. Nabulol lang tayo. Inimbestigahan yung mga kasama baga. Pero naniniwala yung mga pamilya ng husband ko na may gumawa nun baga. Hindi yun basta yung aksidente lang yung ganun, hindi. Parang pinaniniwalaan nila na may gumawa nun, may naglaglang doon na bagay sa ulo mismo ni Dai baga. Pero ako wala akong masabi din guys, no. Dahil ako nakikinig lang din ako sa sinabi nila, sa kwento nila. So sinugod pa sa ospital pero hindi na raw nakaya guys. Ano na daw talaga, patay na daw talaga si Dai. Kaya nangyari, daming inang days bago nakuha yung bago napadala ni Dai, bago napadala yung bangkay dito ni Dai, yung labi ba, 3, 4, 5 mga 5 days. Mga 5 days bago na uwi dito yung labi ni Dai.
Yun yung dahilan guys, no? Kung bakit nangyari yun. Mahirap sa part na ako yung nahihirapan sa part kay Didi talaga. Kasi bigla na lang kasi parang hindi in-expect ng lahat na ganun yung mangyayari. So ako dati din sa YouTube ko lang to nakikita dati yung mga ganitong pangyayari no. Tapos bigla kong malaman dito, parang totoo pala talaga yung ganun, no. Kaya nung nalaman na yun, grabe na yung iyakan ng lahat, lalo na yung lalo na yung dumating yung labi ni Day, mas grabe yung iyakan. So, simula nung guys, yung pagkarating nung labi ni Day, nung Sabado, is naglagay lang din sila ng tika, and then dinala na sa ilog para sunugin. Yung nagdala sa ilog, mga lalaki. Tapos, susunod lang yung mga babae para maligo sa ilog. Lalo na yung asawa. Kasi kailangan maligo sa ilog. Pero hindi sumama yung lahat dahil walang kasama sa bahay. Pero kami, gaya ako, naligo na kami dito sa bahay na kami naligo. Saka yung biyanan ko sa bahay din nila naligo. Hindi lang naman kami marami. Dahil ang ilog din namin dito is maliit na gani siya. Di na siya para kagaya dati na malaki yung ilog. May part din na, dahil wala ding ulan, kaya may part na ilog na hubas. Namatay na si Aring guys. So guys, hanggang dito na lang muna. Tapos yung ipapakita ko na video ito sa ginawa ko sa gulayan ko guys. So guys, papakita ko sa inyo yung kamatisan ko, ginawan ko ng ganon. Ginawa ko yun actually nung mga 4 days ago na. 4 days or 3 days ago na. Hindi ko lang talaga siya na-upload muna dahil yun nga, doon pumunta kami doon sa Lamay, baga. Tsaka isingit ko na rin ito yung yung baba ng pato. So guys, hanggang dito na lang muna. So ayun guys, harbisin ko na ho yung ating tawag dito kamatis. May nakita akong dito na sa dalawang kamatis. Tapos yung ampalaya, ang daming bunga niya guys. Marami pang maliliit at naka-harvest na ako ng 3. Ayan. Diyan ko muna siya nilagay. Ito hindi ko pa talaga siya nagawa guys dahil hindi ko pa siya natali ba dahil ngayon nga pumupunta kasi kami doon sa bahay ni Didi. Hindi lang na ako nakapunta kahapon at ngayon. Baka bukas pupunta kami. Sabado naman kasi bukas walang pasok yung mga bata. So napakita ko sa inyo guys yung talong. Habang nag-harvest ako kasi nakita ko yung talong gani. Nakita ko yung talong na may bunga na siya guys. Tignan nyo. Kakaano pa lang ng bunga niya. Tapos yung sili, grabe yan, sipag-sipag din mamunga ng sili natin. Tapos yung upo, hindi na siya nagbunga, wala na siyang bunga pa. Ang mais dito na side din, malalaki na rin siya Pero yun nga, tignan nyo ba naman nag-ano siya dahil sa sa init. Nung upload ko kanina na umulan, kahapon ng umaga yun. Umulan lang ho siya ng saglit lang. Tapos wala. Parang lang ng basa ng konti yung lupa. Tapos wala na, hindi na umulan ulit. So dito na side guys, tayo dito. Magtingin tayo dito kung may ampalaya na ba na pwede nating harvestin. Marami din kasing bunga dito na side
Marami siya dito banda na, ayun, pero ayan na. Pero maliliit pa siya. Ayan na. Maliit pa, yun pa meron. Grabe, ang dami. Ang daming bunga. Ang sipag-sipag talaga mamunga. Kasi dyan meron pa din. Sana lang oy, street na talaga yung ulan gani. Kasi pag na-street na gani yung ulan, para madiligan yung ano natin ba, tanim natin ba. Tapos yung sito natin dito, asan na kaya yung sito natin dito na side? Ayun, dyan. Tuyo na rin siya dahil walang dilig. Basta dito guys, tignan nyo. Doble-doble na yung tanim dito. Kasi nagtanim na pala, bago ako nagtanim na pala si ama. So hindi ko alam na nagtanim na pala si ama. Kaya yan, tignan nyo. Kung baga yan, tignan nyo. Isa, dalawa. Kaya nagdoble. Tapos dito din sa may isa ni ama, may siningit din siya ng mga sitaw. Ayan o. Kaya marami tayong sitaw na natanim talaga. Tapos yung kamatisan natin guys, tignan nyo. Hi guys! Ito yung pinagkakaabalahan ko. Hi guys! Sabak-sabak na may channel. May buntag. Hapon. Hapon. Ito yung pinagkakaabalahan ko ngayong araw din guys. Oh. Nagdula sa ko. Kay wala pa nagabi eh. Naman na kasi mong assignment wala. Okay. Naman na ka wala. Okay. Naman na kasi mong assignment wala pa. Muna. Pili mong assignment. Char. Upat? Char. Upat gani no, char, upat. Ayan, tignan niyo. Ang ganda na tignan ng kamatisan natin, diba? So, dyan sa mga, ano nyan, gitna, pwede tayo magsingit ulit dyan na may iba pang tanim. Yun dito actually, naglakad-lakad tayo dito, no? Nakatanim na dito si ama ng mais, no? Pero hindi pa rin siya talaga sumibol. Tapos yung kamatis natin na dyan, oh grabe, sobrang bungo, daming bungo niya, Dilinisan ko yan dyan pag ma-harvest na dito na side ng maisan. Dito na tayo sa bahay pero yung ampalaya ando na iwan. Kunin ko muna yung ampalaya natin guys. Kinahas mo tayo sa pay. Tingnan niyo guys, kawin na sa baba, kakawin niya lang. Yung tingnan niyo, dami pa to. 1, 2, 4, 5, 2, 4, siyam. Now ni? Now yun, take daso ta. Now? Azul.